Bawasan! Okay ka na, Teniente. Kahit bukas, pwede ka na lumabas. Salamat, Doc. Nurse? Thank you. Bibit. Sir. Oh, akala ko grabe ang tama mo, Teniente. Kamusta na ba, Billy? Bukas nga, makakalabas na ako eh. Okay ka na? Okay na. Sir. Malakas pa sa kalabaw ang dinadalaw natin, ha? Billy, kamusta ba? Okay na, sir, pero yung sugat ko. Pasensya ka na, bro. Nadali kami. Ito kasi si Red, eh. Dinaanan pa namin sa base. Ayos lang, nagpapasalamat nga ako dumating kayo eh. Wala ba kayong dalang pasalubong? Ano ka, bata? Miss, saan ang kwarto ni Lieutenant Bibit? Ga, Pang? Sumugod ka agad ako nung mabalitaan kong... May nangyari sa'yo. Kumusta ka na? okay na ako, Ga. Men, palagay ko hindi na tayo kailangan dito. Baka closed door conference yan.
Alalang-alala ako sa'yo. Ang mga bata, tanong ng tanong. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sir, nakakaingit naman si Billy. Mabuti pa siya, may asawang nag-aalala. Umandar na naman ang pagkaingitero mo. Eh kayo, sir, kailan kayo mag-aasawa? Tsaka na, pag-general na ako. Palagay ko, sir, hindi kayo magiging general. Ah, ganun ba? Eh baka senador, pwede ko. Ikaw, Agi, ano gusto mo? Gusto ko, gobernador. Mas likit sa tao. Teka sandali. Naghahanap lang kayo ng sakit ng ulo eh. Ako, kahit barangay captain, ayoko niyan. Let's go back to the barracks. Junjun, inumin mo yung gatas mo, ha? Trining, bigyan mo nga ng itlog yan si Jingjing. Jingjing, kuha mo nga akong tinapay. Talaga yatang wala ng pag-asang magbago ang takbo ng bayan natin. Tayo-tayo naglolokohan eh. Siya nga pala, Pang. Mamaya susunduin ko si Hyacinth sa bahay ng mama. O sige, pero umuwi ka ng maaga, ha? Hindi ka ba kakain? Hindi na, magkakape na lang ako. Hello? Hello, pwedeng makausap si Bibit. Sino po sila? Si Grego Lasan. Sandali lang po. Sir, telepono po. Sino daw yan? Si Grego, nasan daw po, sir? Malala na ang sitwasyon. Karamihan sa mga bata ni Kalbo, nakapwesa na sa lahat halos ng departamento ng AFP. Hindi tayo nagkamali ng inala. Yang si General Esber ay ang magiging kamay ng diktador para makontrol ang buong Armed Forces of the Philippines. Sa kabila niyan, marami nang kasapi sa ating Reformed Armed Forces Movement. Sa Region 12, halos lahat ng mga junior officers ay hati na. Mga koronel at general na lang ang ating problema. Yan din ang ibig ko sabihin. Hindi magtatagal. Magkakaroon na tayong sapat na pwersa para gumawa ng pagbabago. At para harapin ang pagputol sa ugat na kasamaan. Samantala, kailangan doble ang pag-iingat natin. Dahil pag sumingaw ito nung wala sa oras, maraming madadamay at mawawasak lahat ang mga plano natin. Yan ang hindi dapat mangyari. Dahil tiyak, ang makakaharap natin ay ating mga kabaro. Ikaw, Bibit, nasa intelligence ka. Anong pakiramdam mo sa grupo mo? Wala. Tahimik na tahimik pa. Dahil sa ngayon, nakatutok ang aming operasyon sa paghahanap kay Abdulasim. Ang pinuno ng mga sa ulo. Siya ang top priority ng aming operasyon. Well, gentlemen, everything is quite going right. Let's drink to that. Para sa bayan. Para sa bayan. Para sa bayan. Dato Kiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuloy po kayo. Mga kasama, mahalaga ang pagpupulong nating ito. Kaya bigyang puwang sa inyong isip at damdamin ang anumang pag-uusapan natin ngayon. Ang pagkatalo ng ating mga puwersa sa militar, ang dahilan kung bakit ang tulong ng mga bansang Islam ay lumalamig.
Kailangang buhayin natin at patatagin ang kanilang pagtitiwala at pagpapahalaga sa mga simulaing ating ipinaglalaban. Dato Kiram, inihingi ko sa kapulungan ito na pahintulutan ang aking pangkat na kumilos sa kapatagan upang usigin at lipulin ang lahat ng hadlang sa ating layunin. Militar man o sibilyan, Kristiyano man o Muslim. Ang lakas ng ating mga armas ay gagamitin lamang natin laban sa kapwa lakas upang ipagtanggol ang ating mga paniniwala at simulain at hindi sa karahasan kanino man. Mga kasama! Habang ang masasalabing Kristiyano at kalahi nating politiko ang siya nag-aari ng ating kabayanan, wala silang karapatang mamuhay at makinabang sa lupaing likas para sa atin. Ang ganyang damdamin ay hindi makakatulong sa simulaing ating ipinaglalaban. Gumagamit tayo ng puwersa upang ipagtanggol ang ating mga karapatan bilang malayang pamayanan sa lupang ito. Kailanman ay hindi natin inisip ang manlubig o humadlang sa karapatan ng iba. Ang mga sinasabi mo ay lipas na sa panahon. Mahina at matanda ng katulad mo. Ang kailangan natin sa ngayon ay lakas, bangis at tapang. Patawarin ka ni Ala Abdul. Ang laman ng utak mo ay apoy. Nagliliyab tulad ng isang siga. Nagkadlab na papatay at hindi bubuhay sa anumang mabuting layunin. Hindi na namin kailangan marinig ang iba mo pang sasabihin. Matandang Abdul! Kung na-u**l ka na, magsama-sama kayo ng mga kasama mo. At huwag mo na kaming idamay. Dahil sa mga pananalita mo at sa mga bagay na gusto mong gawin, ay lumalantad ang katotohanang pangkat mo ang gumagawa ng mga karasang nagiging batik ng kilusan. Masyado kang madaldal. Ikaw ang ulo! Dahil ang mga kagaya mo ang gumugulo sa mundo. Wala kang utak! Salubdin! Hindi na kailangang dumanak ang dugo sa lupang ito upang makilala ang may sala. Abdul, isama mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Tandaan mo, sa pag-alis ninyo, huwag ka nang lilingon sa dakong ito. Tayo na!